Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong May 2 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Pepe. At nitong mga nakalipas na araw ay nagkaroon po siya ng breakout dito po sa upper portion ng kanyang bullish flag pattern. At ang inaasahan po natin dito ay makakaranas na po siya ng isang price surge or matinding pag-angat sa presyo. Pero dahil sa mahina po ang bullish momentum ng market natin ngayon, ayan, itong mga mula pa nitong nakalipas na araw kung saan siya nakaranas ng breakout, ay nauwi po ito sa pag-consolidate or pag-retest dito sa kanyang support line or upper portion ng kanyang nabasag na falling wedge, isa pong bullish flag pattern. Kaya ayan, at ang aking pong nakikita rito ay meron pa rin, nananatili pa rin yung kanyang potensyal na makaranas ng isang price surge dulot ng kanyang naganap na breakout dito po sa dito po sa nakalipas na ilang mga araw. At yan po ang aking papaliwanag dito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Check po muna natin yung kanyang performance dito kay CoinMarketCap. At yan po, siya po ang top 3. Yan, dito sa rankings ng most valuable meme coins. Ayan, yung kanyang performance naman po ay nagpapakita po siya ng pagbangon or recovery dito po sa kanyang 24 hours performance. Sapagkat umangat po siya ng 2.05%. Pero yung kanyang 7-day performance ay nananatili pa rin pong bagsak sa 7.84%. Yung kanyang trading volume naman at saka market cap ay ayan, nagpapakita po ng gain. Umangat po ng 2.04% ang kanyang market cap at yung kanyang trading volume ay nasa 26.73% naman po ang kanyang ipinakitang paglago. Dito naman po sa kanyang dito naman po tayo sa kanyang official X account. At check natin yung kanyang latest tweet. At ayan, meron po siyang bagong tweet dito. Last 3 hours ago po ito, Cozy Pepe. Yan, if only knew how comfy things really are. Yan, isa po siyang yan, comfortable daw po siya. Napaka-komportable. Ayan, April 26 po yan. Yan lamang po yung bagong tweet nila rito. At balikan na po natin ang ating technical analysis dito sa daily chart time frame ni Pepe. At ito po yung kanyang bullish flag pattern, yung kulay puti na linya na ito. At yan po ay nagkaroon po siya ng breakout dito sa upper portion nito dito po noong nakaraang April 23. At gaya ng sinabi ko kanina ay kung inaasahan po natin na ito ay makakaranas ng isang price surge. Yan, at yung pinaka-target po natin dito ay ang 40 digits 1085. Yan, kaso ang naging problema po rito ay biglang nanghina po yung kanyang bullish momentum. Yan, mapapansin po natin dito sa ating QQE mode indicator na mula po noong April 25 ay April 26 ay dito na po nag-umpisang lumiit yung sukat ng mga QQE bars natin dito. Kaya sinyalis po yan ng paghina ng bullish momentum natin dito. Yung ating hazard indicator ay bullish naman po yung signal natin dito. Pero pagdating po talaga sa pressure, buying pressure, ay yan, mas matimbang po yung ating signal dito sa ating QQE bars or QQE mode indicator. Ayan, mapapansin po natin na nitong mga nakalipas na araw, yung mga QQE bars natin ay patuloy na lumiliit yung kanilang mga sukat. Hanggang sa nitong April 30 ay nagbago na po yung kanyang kulay ng kulay gray at masyadong maliit na yung kanyang sukat. At ganun din po
yung sumunod na kasalukuyang QQE bar natin dito. Kaya ayan, yung aking analysis po rito ay posibleng isa lamang po itong retest dito sa upper portion ng ating nabasag na bullish flag pattern, or dito na rin po sa ating resistance line dito sa 646. Kasi mapapansin po naman po natin na yung candlestick natin na nabuo nitong April 13 at maging ang kahapon ay nagpapakita po ng rejection dito. Yan, sa upper portion ng ating nabasag na bullish flag pattern na ito at ang ating support line dito. Yan, nagpapakita po ng rejection yan. Tumalbog po yung dalawang candlestick natin dito. Ayan, nagpapakita po yan na mukhang dito po siya magkakaroon ng correction, or dito na po siya makakabangon. Kaya nakikita natin dito na nitong last 24 hours ay nagpakita po siya ng 2% na gain or pag-angat sa kanyang presyo. Kaya kung ang mangyayari rito ay kung magagawang pigilan ng ating support line natin na 646 ang pagbagsak ni Pepe, ay ayan, tuloy pa rin po yung kanyang pagtangkang pag-angat sa presyo dito, dulot na kanyang naranasang breakout dito. Kaya kung muli pong magbabalik yung bullish momentum natin dito, ay dito na po siya magsisimulang umakyat para akyatin yung ultimate price target natin dito. Kaya yung inaabangan po natin dito ay yung QQE bars natin dito. Kung biglang muling lumalaki yung mga sukat nito, ayan, o nag-umpisang lumaki yung sukat nito, ay dito na po mag-uumpisang umangat ang market price ni Pepe. At ayan, aakyatin niya yung ultimate price target pa rin po natin dito na 40 digits 1085. Pagdating naman po sa ating pag-i-spot trading ay ayan, meron yung buying position naman po natin dito ay syempre lagay po natin dito. Ayan, handa po ako ulit na bumili rito. Nakabili na po ako rito nung minsan. Ayan, nakabili ako dito minsan noong April 13. Ayan, lagay po natin. Nagawa kong makabili rito. Tapos nung umangat po siya rito ay yan, nag-take profit po ako ng konti rito. Yan, lagyan na rin natin yan. Konting take profit po dyan. At lagay po natin lagay natin sa itaas. Ayan. Ngayon ay pwede po tayong bumili rito. Sa mga hindi po nakabili rito. Yan, pwede naman po tayong bumili rito. Dapat ay may nakaset na po tayo rito kung balak po nating bumili rito sa 646. Ayan. At yan na-trigger na dapat yan kahapon. Kasi tumalbog po siya kahapon. Pero hindi po ako naglagay ng aking buy pending position dito. Yan, kasi napag-isipan ko na malaki pala yung nabili ko rito. Nag-set ako ng malaking buy pending position dito at na-trigger. Kaya laki pala ng nabili ko rito. Kaya marami pa akong natira kasi hindi ko naman po binenta lahat dito sa 646. Kaya marami pang natira. At yan po yung aking binabalak na ibenta dito po sa mas mataas na mga price targets natin dito. Yan, yung sunod po na price target natin ay ito po, ang 846. Yan, magti-take profit po ako diyan ng pakonti-konti lang. Dito po talaga ito po talaga yung ultimate price target natin dito, kung saan ay medyo malaki-laki yung aking ibebenta rito. Kaya ayan ang aking kabuuang technical analysis po dito kay Pepe. Ay sa tingin ko ay sa mga susunod na araw ay makakaranas po ito ng pagko-consolidate dito sa upper portion or sa ibabaw ng ating support line dito na 646. Kung kung mananatiling walang pagbabago sa momentum ng kalagayan ni Pepe.
or price momentum niya. Yan. Pero yung inaasahan po natin dito ay syempre yung kanyang pag-angat sa presyo. Dulot po ng kanyang naganap na breakout dito sa upper portion ng kanyang bullish flag pattern na ito. Ayan. Ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito po kay Pepe. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago ang videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.